ang anak ng himala, si Saint John the Baptist. Kung may prayer intentions po kayo, pakilagay lang po sa comment section para mapagdasal po namin kayo at ng intercessory group ng Oasis of Love Manila. Brothers and sisters, kilalanin natin ang anak ng himala na si Saint John the Baptist. Bakit nga ba siya tinatawag na anak ng himala? Kasi nung nasa sinapupunan pa lang siya ni Saint Elizabeth, yung first degree cousin ni Mama Mary, abay miracle baby na siya. Ang nanay niya, si Saint Elizabeth kasi, ay matanda na. As in 88 years old. Meron ka bang nakitang 88 years old ngayon na nagbuntis? Kaya anak talaga siya ng himala. Tapos yung tatay niya, si Zachariah, halos the same age din ni Elizabeth. Nung binalitaan sila ni Angel Gabriel na magkakaanak sila, ang reaksyon ni Tatay Zachariah ay, "We, ang tanda na namin, no? Hindi mangyayari yan." Sabi ni Angel Gabriel, "Aba, pinagdududahan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya dahil dyan, patatahimikin muna kita." At biglang napipi for 9 months si Zechariah. Hindi siya makapagsalita. Nakapagsalita na lang siya ng manganak si Saint Elizabeth. Bakit ginawa yun ni Angel Gabriel? Kasi your words hold power. Kapag paulit-ulit na magsasalita ng doubt si Zechariah na hindi mangyayari yan, matanda na kami, ganyan, imposibleng mangyari, hindi mabubuntis yung asawa ko, hindi kami magkakaanak, ay baka mamaya makunan pa si Elizabeth. Kasi nga, our words hold power. Kaya pinaquiet muna ni Angel Gabriel si Zechariah. At natahimik nga siya for 9 months bilang parusa. Diyan pa lang sa himala na yun, may mga lessons na tayong matututunan. Lesson number 1, never doubt the power of the Lord. And lesson number 2, your words hold power. Okay, balik na tayo sa kwento. Nang manganak si Elizabeth, pinangalanan niyang John. Kahit gusto ng mga relatives ni Zechariah na Zechariah Jr. kasi wala ngang junior si Zechariah. Pero ang sabi ni Elizabeth, hindi, John yan. Kasi ang ibig sabihin ng John, God is gracious. At itong baby na to is a grace from God. Lumaki si John na hindi tulad ng ibang mga bata. Hindi siya yung, pogi ko, selfie tayo, ganon. Hindi rin siya introvert, pero hindi rin siya extrovert. Ermitanyo ang peg niya. Nakatira siya hindi sa loob ng kanilang bahay, kundi sa desyerto. Kumakain siya ng hindi kanin, kundi locusts, yung parang malaipis na malalaki. Pero I guess nakakain yun. Ang ulam niya, hindi hamburger steak, kundi honey. At ang suot niya, hindi Giordano or bench, kundi balat ng hayop na ginawa niya. At hindi niya ginawa yun para mag-soul searching, kundi para mag-preach. Ano ang catchphrase? Ang catchphrase ni Saint John the Baptist ay, "Repent, prepare the way of the Lord." Sa Gen Z na salita, siya ang hype man ni Jesus. The ultimate opening act. Hindi siya nagpro-promote ng sarili niya kasi ang linya niya ay, "Someone greater than me is coming. I'm not even worthy to untie his sandals." Walang pa-famous kay St. John the Baptist. Walang cloud chasing. Puro intention. Si St. John the Baptist ang una nagbinyag sa mga tao. At hindi lang para ma-freshen up sila, kundi para talagang magsisi to prepare the way of Jesus Christ. And guess what? Si Jesus mismo nagpabinyag sa kanya. Gulat na gulat si John at sabi niya, "Pinsan, Lord Jesus Christ, ako dapat yung binyagan mo, hindi ako dapat ang magbinyag sa'yo." Tapos sabi ni Jesus, "Hayaan mo muna kasi ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang gustong mangyari ng Diyos." At nang bininyagan niya si Jesus, boom! May boses galing sa langit at sinabi, "This is my beloved Son." May Holy Spirit pang bumaba sa pamamagitan ng isang kalapati.
Hindi ba? Sobrang humble talaga ni John na nagawa niya lahat yun. Di ba? Bininyagan niya at ang daming milagro na nangyari. But he still remained humble. Kahit siya na ang bida ng crowd, ibinigay niya ang spotlight kay Jesus Christ. Sana all, di ba? Ngayon, tuloy natin yung kwento. Dahil sa kaka-preach ni St. John the Baptist, may nasagasaan na isang powerful person. At yan ay si King Herod. Sabi ni John the Baptist, "Hoy Herod, bawal yung ginagawa mo. Asawa ng kapatid mo yang kinakabit mo." Ulitin ko asawa ng kapatid mo yang kinakabit mo. Bad yan. Sabi ni Herod, ganun ba? Sige, manda ka sa akin. Ayun, nakulong si John. Pero hindi pa natapos yon. Dahil chinika ng stepdaughter ni Herod na si Salome habang lasing sa pangako ni Herod na bibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo, Salome. Alam bang hiningi ni Salome? Yung ulo ni St. John the Baptist. Grabe, no? So, syempre, nangako si Herod kay Salome. Tsaka gusto na rin niyang gawin yun Pinugutan niya ng ulo si St. John. Grabe, no? Dahil lang sa mga tamang sinabi ni St. John, napugutan siya ng ulo. Pero sa langit, champion si St. John. St. John the Baptist is not just a saint. He is a prophet. Actually, he is the last prophet of the Old Testament and the first prophet of the New Testament. Sabi nga ni Jesus, "Among those born of women, no one is greater than John the Baptist." Wow! May seal of approval. Sa lahat daw ng pinanganak sa babae, walang mas hihigit pa kay John the Baptist. Messiah mismo ang nagsabi niyan. At automatic, syempre, patron saint na siya ng mga binyagan, ng mga preachers at mga nag-convert. Kaya, kung gusto mong bumalik kay Jesus, si St. John ang bestie mo. Anong mga aral ang mapupulot natin sa buhay ni St. John the Baptist? Lesson number 1, don't live for clout, live for truth. Si St. John, hindi sikat, hindi siya naghahabol ng likes. Lesson number 2, huwag mong ibenta ang prinsipyo mo para lang sa followers. Be honest when it hurts. Sinabi niya na ang totoo kahit hari pa yung kausap niya, pero hindi siya natakot, diba? Lesson 3, know your role and stay humble. Alam nyo, si St. John the Baptist, di talaga siya nagpabida. Kasi, pinrepare niya talaga yung way ni Jesus Christ. Kasi, Jesus Christ naman talaga ang bida, hindi ba? Di kailangan ikaw lagi ang sentro para maging halaga ka sa plano ng Diyos. And finally, repentance is power. Laging sinisigaw ni St. John the Baptist, repent and prepare the way of the Lord. Kasi hindi ka talaga free kung may guilt ka. At gaano ka ka-successful kung may kasalanan kang kinikimkim, hindi ka buo. Kaya talagang importante ang repentance. Kaya brothers and sisters, kung sa tingin mo walang nakikinig sa'yo, tandaan mo si John the Baptist, tumira sa desyerto. Pero boses niya ang nagbukas ng daan para kay Jesus. Now, allow me to invite you to experience joy by praying in the Holy Spirit by joining our face-to-face gatherings every Sunday from 9 to 12 noon at the Oasis of Love. Your church family, the Oasis of Love, will teach you how to pray in the Spirit and pray for your healing, life-changing experiences, and miracles in your life. Magkita-kita tayo face-to-face this coming Sunday at 9:30 a.m. sa roof deck ng MR Suites Mandaluyong. Pwede po siyang i-Waze, MR Suites. Share niyo po itong episode na to para mas maraming mabless. At kung may answered prayers po kayo, paki-DM lang po sa messenger namin, Oasis of Love Manila, para ma-share namin dito sa isang linggong pag-ibig. If you'd like to contribute para makatulong sa aming simbahan, thank you so much and just DM us. Your contribution will help us spread the word of God and heal more people. Please press like, share, and subscribe if you were uplifted by our message. Kasi po yung pagla-like ninyo, nakakataas ng algorithm namin yan at lalakas ang pag-boost ng Facebook sa amin. We invite you every Wednesday at 8 p.m. here in our Facebook page to listen to the teachings of Brother Vic Pastaño and Be a Blessing and our cell group sharings. Sali po kayo sa aming mga cell groups. Just DM us.
Should you wish to join our community, kindly DM us. Ako po si Giselle Sanchez at magkita-kita tayo ulit dito sa Facebook next Sunday at 8 p.m. dito lamang sa Isang Linggo ng Pag-ibig.